Amen. Palakpakan naman natin ang niyang Lord. This is week number 14 at magpapaalam na po tayo sa Kingdom Reality series natin. At tatapusin na po natin itong Matthew chapter 13. Kaya po meron kayo mga Bible, buksan na po ninyo sa Matthew chapter 13. Basahin po muna natin. Matthew chapter 13 verses 51 hanggang 58. And then next week po next week nasa plaza po tayo. And then the first Sunday of December ay magsisimula po tayo ng panibagong series at babalik po tayo sa Matthew chapter 1 na dinaktawan po natin nang sinimulan po natin ang pag-aaral natin ng Book of Matthew. Okay po, so Matthew chapter 13 verse 51-58, babasa po ako sa Filipino Standard Version. Verse 51, nauunawaan ba ninyo ang lahat ng mga ito? Sumagot ang mga alagad, opo. At sinabi niya sa kanila, kaya't ang bawat tagapagturo ng kautosan na sinanay para sa kaharian ng langit ay katulad ng isang pinuno ng sambahayan na naglalabas ng mga bagay na bago at luma mula sa kanyang imbakan ng kayamanan. Pagkatapos isalaysay ni Jesus ang mga talinhagang ito, nilisan niya ang lugar na iyon. Pagdating niya sa sarili niyang bayan, nagturo siya sa mga tao sa kanilang sinagoga. Namangha sila sa kanya at nagsabi, saan kumuha ang taong ito ng ganitong karunungan? Paano niya nagagawa ang himalang ito? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Di ba Maria ang pangalan ng kanyang ina? Di ba mga kapatid niya sina Santiago, Jose, Simon at Judas? Hindi ba narito sa bayan natin ang lahat ng kanyang mga kapatid na babae? Saan nakuha ng taong ito ang lahat ng mga bagay na ito? At natisod sila sa kanya. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay hindi kilala kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sariling sambahayan. Kaya hindi siya gumawa roon ng maraming himala dahil sa hindi nila pagsampalataya. Tayo po ay mananalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Panginoon, buksan mo nga po ang aming isipan as we close here in Matthew chapter 13. Patuloy ka pong mangusap kung paano ka nangusap, Panginoon, ang sinimulan namin ang pag-aaral dito, Panginoon, in the Book of Matthew. Panginoon, patuloy kayo mangusap kung paano ka nangusap, O Diyos, sa mga orihinal na tao na nakabasa ng mga salitang ito, O Diyos. Ganun din sa amin, Panginoon, 2,000 years later, may you speak to us the same, O Holy Spirit. Change our lives and transform us. May your word be crystal clear sa amin pong mga espiritu, sa aming mga kaluluwa. And we thank you and we honor you in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Ngayon po ay, this is actually kakaiba itong pagsasara ng Matthew chapter 13. Kasi ito po, ang title po natin ngayong umaga is The Kingdom and You. The Kingdom and You. Sabihin mga sa katabi mo, The Kingdom and You. So, dalawang bagay po, okay? Kasi ito pong dulong part na to, this is when the kingdom gets personal. Sabihin mo ulit sa katabi mo, personal. Lumakad po tayo ng nakaraan sa mga mysteries, sa mga na-reveal sa atin ng Diyos, sa mga seeds growing, mga parables, Jesus, sa mga treasures na hidden, sa mga judgment na sigurado tayong mangyayari, sa ating biblical worldview, biblical perspective natin, and dun po sa sigurado na extended grace ng ating Diyos. Pero po dito sa dulo ng Matthew chapter 13, in verses 51 to 58, Jesus turns a corner. Bigla siyang nagkaroon ng isang salita na dito sinulat ni Matthew na biglang yung kaharian is right in the doorstep of real people. At yung real people na ikaw po yun. Tayo po yun. Amen? Ang kaharian ay nandun po sa ating mga pintuan personally. Bawat isa po sa atin. Hindi po sa crowd, hindi sa maraming tao, hindi sa theories lamang, hindi sa mga parables lamang. Kung hindi, sabihin mo sa katabi mo, ikaw. Ang kaharian ng Diyos ay kumakatok sa iyo. And the disciples here in this kingdom realities, katulad po natin, ang pinag-aralan po natin ito, at hinimay-himay natin, the book of Matthew, narinig po ng mga disciples every teaching about realities in the kingdom of God. And then, Jesus asked one piercing question bago po matapos ang Matthew chapter 13. Ang tanong niya sa mga disciples,
In Matthew chapter 13, verse 51, sabi niya, have you understood all these things? Naunawaan niyo ba lahat ng mga ito? Okay po, so meron sa inyo po na merong mga na-miss sa ating series. I want you to know, na-record po natin ito, and everything is being uploaded sa ating YouTube channel. Pagka sinisipag si Julia, pagka nakakagalit na si Ate Bel kasi wala pa na-upload Julia, nag-upload ka na. So this is being uploaded para mabalikan natin yung mga bagay na ito. And ngayon, kasi kaya ko po sinabi sa inyo, kasi ang tanong ni Jesus in Matthew chapter 13 verse 51, have you understood all these things? Naunawaan niyo ba lahat ng pinag-usapan natin? Kasi ito po yung moment na magiging personal na yung kingdom. At yung tanong ni Jesus ay personal na. So this is the moment na yung informations na ibinigay ni Jesus, lahat ng pagtuturo na yun, now starts to become transformation. Sabihin mo sa katabi mo, transformation. Ito na yung moment na titigil na yung kaharian to be just being out there, na nandiyan na yung kaharian, hindi natin alam, hindi natin vague yung itsura ng kaharian sa atin. Now the kingdom, the calling is here. Ang kaharian ay nandito na, but then Matthew does something shocking. Okay po, si Matthew, meron something shocking. He pairs the disciples, yes, Lord. Tignan niyo po, dalawa po kasi ito kung makikita niyo sa Bibles niyo, kung binuksan niyo sa Bibles niyo. Magkahiwalay po yung 51 to 52 at yung 53 to 58. Pero pinagsama ito ni Matthew sa dulong part ng Matthew chapter 13 para makita natin, okay, yung dalawang reaction, yung dalawang response sa kaharian ng Diyos. Yung una yung mga disciples na sumusunod kay Jesus. Kung tinanong sila ni Jesus, have you understood all these things? Ang sagot po nila ay yes. Nakalagay po dyan sa verse 51. They said yes. Pero doon po sa 53 to 58, meron dyan epidemia na sinulat si Matthew na nagtuturo sa atin ng rejection ng mga taga-Nazareth kay Jesus himself. Alam po natin si Jesus ay taga-Nazareth, Jesus of Nazareth. Pero yung mga tao mismo na taga doon sa lugar nila has rejected Him. Sabihin, meron po tayong dalawang response, dalawang attitude kay Jesus, and two ways the kingdom confronts a person. Dalawang bagay po paano nangungusap sa atin ang kaharian ng Diyos. So ang tanong po ngayong umaga is, kapag ka po ba ang kaharian ng Diyos ay malapit na sa atin, who do you become? Sa dalawang klase po ngayon ang pag-uusapan natin, yung mga disciples at yung mga taga-Nazareth, ano ba yung magiging response natin sa Diyos personally? So pasok po tayo sa ating points. Okay, pasensya nyo na po, medyo pipilisan ko lang kaunti because medyo kulang po tayo sa oras. Pero I'm gonna make sure na maunawaan po natin lahat ng tinuturo sa atin. Okay po? Amen? Number 1, the kingdom calls you to live what you know. Sa mga nag-notes po, nakalagay naman po dito, the kingdom calls you to live what you know. Isa pong bagay, when we study the Word of God and when we encounter the Lord, is it that kapag po may mga na-reveal sa atin ang Diyos, ito pa yung sinasabi sa Spider-Man, sa anong pamaritang line ni Uncle Ben kay Spider-Man. With great power comes great responsibility. It's the same thing po, kasi totoo po yun. And ganoon din po, kapag ka mayroong tinuturo sa atin si Jesus, and when Jesus reveals this to us, when He makes His presence felt for us, meron po tayong responsibilidad. Hindi po pwede na marinig natin itong mga bagay na to and then we stay neutral. Hindi po ganoon ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi po ganoon ang pagkilos ng banal na Espiritu. Every time that we understand things, every time truths are revealed to us, meron po tayong kailangan gawin, meron po tayong kailangan ng response na gawin. Okay po, ang kaligtasan po ay ginawang libre po para sa atin ng Diyos, pero kailangan pa rin po natin mag-respond at mag-desisyon for ourselves kung tayo po ay manunumbalik sa Diyos, and it is the same thing here. Every time po na tayo ay magkakaroon ng mga bagay na inilulubid sa atin ng Diyos, meron po tayong response na kailangan gawin. At ang tanong po sa atin ni Jesus ngayon is that, have you understood all these things? Yung mga disciples, 2,000 years ago, nung tinanong sila ni Jesus, anuhan niyo ba lahat ng bagay na ito?
Ang sagot nila ay yes. And gusto ko po, dito po sa ating church, kapag tinanong tayo ng test ngayon, nilakitan tayo ng test ngayong umaga ito, ang sagot po natin ay yes din. Amen po, pwede po ba yun? And then after that, in verse 52, he describes a scribe. Isa pong, ang sa Tagalog, tagapagturo ang nakalagay dito. Pero kung titingnan po natin in context kung ano yung scribe, in the ancient Roman Empire, ang mga scribes po ay mga tao, hindi po basta-basta itong mga tao ito. Kaya po meron may mga maririnig na nakikipag-debate na ang Bible daw ay malayo na sa original na manuscripts. Okay, we have copies of the original manuscripts in this world right now dahil ang papel po ay naluluma at nasisira. Pero gusto ko pong maunawaan nyo kung gaano ka-intense ang trabaho ng mga scribe. Okay, para po maging accurate o maging trustworthy itong Bible na binabasa natin ngayon, even in the phones that we have right now. Alam niyo po, ang mga scribe, kapag ikaw ay naging isang eskriba in the ancient world, yan lang po ang trabaho na ginagawa nila. Okay? Yan lang po ang kinabubuhay nila. Kapag ka po merong gusto silang kopyahin na isang libro, katulad po ng Bible, pagka ito ay isusulat o kopyahin ng isang scribe, pagka yan ay nagkamali ng kahit na isang word, yan po ay itatapon na at susunugin. Wala pong nakapatong, hindi po katulad sa amin sa Apex na kapag kayo mga naprintan na makikita mo lang sa gilid na mali ba to o tama ba to? Kasi isipin niyo po, halimbawa, nagsulat sila ng Bible tapos merong mali, tapos merong nakakita sa 1,000 years later, katulad po nung na-discover na mga Dead Sea Scrolls na compilation ng Bible, magkakaroon po tayo ng problema. Pero dahil po ganun ang kanilang ginagawa in the ancient world, kapag po meron diyang mali, sinusunod na yan. And another thing, binibilang po nila lahat ng words na nakalagay dyan, even the letters. In the ancient Hebrew, lalo po yung mga Hebrew scribes, matindi po ito mga ito, talaga nakadedicate ang buhay nila sa bagay na yan. Okay po, and there are also evidences na ang mga disciples, alam po natin, hindi po lahat ng disciples ay expert naman ito lang. Okay po, and there have been evidences which is the norm sa panahon po noon na ang mga disciples ay patulong din sa mga scribes pag meron silang gustong isulat. Katulad po ni Apostle John. Alam po natin si John ay mangingisda. Nung sinulat niya po yung Book of John, tsaka yung 1 John, 2 John, makapansin po natin, kaya medyo gusto ko lang po malaman nito para meron po tayong alam. Okay po? Mapapansin niyo kung mag-aaral kayo ng Greek language at titignan niyo po in Greek yung John, tsaka yung 1 John, 2 John, 3 John, makikita po natin na smooth po yung pagkakasulat nito sa Greek. Meron pa po isang libro na attributed kay John which is Revelation. Pag tinignan po naman natin ang Revelation, medyo pagaspang naman yung Greek. Kasi po, nung sinulat ni John ang Revelation, nasa isang isla po siya. Walang pwedeng tumulong sa kanya na scribe. Nasa island siya, Patmos, siya ay in exile, at walang pwedeng tumulong sa kanya. Okay po, isa po yung sa mga misteryo na lagi pinagdedefagayan. Gusto ko lang po i-explain sa inyo. Ngayon nakalagay dito, sabi ni Jesus, at sinabi niya sa kanila, kaya ang bawat tagapagturo ng kautosan na sinamay para sa kaharian ng langit ay katulad ng isang pinuno ng sambahayan na naglalabas ng mga bagay na bago at luma mula sa kanyang imbakan ng kayamanan. So then Jesus asked, have you understood all these things? So ngayon po, yung scribe sa panahon po noon ay isang profession. Pero sa panahon po natin, ang scribe, consider po natin kung ikaw ay immersed o ikaw ay inilunod mo yung sarili mo, inuubos mo yung panahon mo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ikaw po yung tinutukoy ni Jesus dito sa sinasabi niya dito na scribe. Okay po? Kingdom scribes, tayo po, kapag ikaw ay, sino po dito yung mahilig magbasa ng Bible? Yung hobby niya talaga magbasa ng Bible. Mahilig magbasa lang, kahit yung magbasa lang. Yung maraming collection ng libro. Yung pag tinignan mo sa bahay yung maraming libro. O dahil wala na yung libro na pinamigay natin nakaraan. Hindi pa natin naaaral, wala na yung libro. Sino ba? Buhay pa? Basa na ng bagyo. Meron marami pa po tayong libro sa bahay. Okay, pag tingnan mo ay wala. Kung gusto niyo kumuha ng bago. Understandable naman kung meron mga nilipad yung nilipad mo ba yung bubong ng bagyo. Marami pa po tayo. Okay po, kingdom scribes are different. Tayo po,
Yung sinasabi dito in FSB na tagapagturo, hindi po tayo basta nagtatabi lamang ng katotohanan. And we don't just store this truth. Tayo po, we are stewards of the truth. Ibig sabihin, pinagkatiwalaan po tayo ng katotohanan. Amen? Yung mga tinuturo sa atin ng Diyos, pinagkatiwalaan po sa atin yan. At ang nakalagay po dyan, Old and New treasures. Ibig sabihin, yung Old Testament and the New Testament, it is the continuity of God's revelation to in mankind. Para po sa sangkatauhan. Yung Old Testament prophecies and promises now fulfilled in Christ, yun po yung ating isinapumuhay. Kaya po hanggang ngayon, we are going back into this 6,000-year-old book, compilation of books which is our Bible. Kaya mahalin po natin ang ating mga Biblia. Amen? Natuwa nga po ako sa mga dito sa atin kasi sa dati sa amin, palitan ng Bible. Pero pag nakikita ko yung mga Bible ng mga youth, ang lalaki ng Bible nila, papagandahan yung mga titatatong libo na Bible. Ay, gusto ko, napakaganda po na. If you will invest in Bible, napakalaking bagay po na. Nakikita ko yung mga Bible nila, gaganda pa ng cover. Yan po yung gawin natin. Okay? Kasi hindi lang po basta mahalin natin physically kung hindi mahalin natin spiritually. Ibig sabihin, lahat po na nakasulat dyan, we spend time to study it. Sa panahon po lang ngayon, napakadali na po mag-aral ng salita ng Diyos. Okay po, madali na po mag-aral. Kung meron po sa inyo may mga katanungan, free po kayo na magtanong sa akin. You can message me. Or you can message in the leaders here kung meron po kayong mga tanong. Dahil tayo po ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng katotohanan. Okay? We are stewards of the truth. And Jesus is saying, ito po yung sinasabi ni Jesus, understanding leads to responsibility. Yung pagkaunawa po natin sa Bible leads to responsibility, and with parang comes great responsibility. Revelation demands transformation. Yun po, hindi rin po pwedeng magstay na information lamang yan o marami lamang tayong alam tungkol sa Bible, kailangan mo mabago yun ang buhay natin. Hindi mo pwedeng sabihin na una-unawa kayo sinasabi ng Bible and then your life stays the same. Maldita ka pa din, madamot ka pa din, gano'n pa yung boy, may chismosa ka pa din, o masama pa ng ugali mo, binugulpi mo pa din yung anak mo, o yung kapatid mo. Hindi po pwede na magstay sa lumang buhay. Kung totoong naunawaan mo, yung pinag-uusapan natin from the Bible. Amen? Because revelation, it demands, it requires transformation. Doon po patungo yun, pagbabago ng buhay. Amen? At kung gusto mo nga mga kasama mo sa bahay na hindi pa nakakakilala sa Diyos, ay makasama mo din one day, praising God, worshiping God, serving in the ministry. Ang pinaka-effective po na bagay para mabago sila ay makita sa buhay mo na ikaw mismo ay nabago sa salita ng Diyos. Amen? Pwede po ba yun? Kasi pag yung buhay mo, kilala ka nila eh. Hindi mo ba yung makulalapit sa atin? Tapos pag nakita nila na, paano na? Iba na yung aura ng anak ko yung, di ba? Parang pagkapasok na, hindi na siya bad trip, di ba? Hindi na siya nakasimangan, hindi na siya ganito, hindi na siya ganyan. Ano nangyari sa kanya, di ba? Anong nangyari, anong nagbago? Diyan po natin makikita. Sabi nga po lagi ni Pastor Joseph, ating pastor, na sa mga nagsimula ng disciples, ang Bible lamang na binabasa ang mga hindi nakakakilala sa Diyos ay ang buhay mo. Amen? So, let us make sure that we become true stewards of the truth. Sa mga bagay, kingdom knowledge must become kingdom living. Ibig sabihin, hindi po pwede na puro nandito lang at marami tayong alam, marami tayong information, marunong ka mag-Hebrew, marunong ka mag-Greek, marami kang alam, kilala mo. Alam mo yung character profile ni Matthew, ni Mark, ni Luke, ni John, ni Peter, ni James, ni John. Kilala mo lahat ng disciples. Alam mo yung 10 Commandments, ano ba yung exam niyo? Alam nyo yun. Alam nyo, kilala nyo yung 12 disciples, kilala nyo si Nicodemus. Di ba? Pero kung nandito lang yan at hindi nyo nababago ang buhay mo, wala akong sibilang ang bagay na yan. Huwag na kayo mag-exam. Di ba? Sabi ko dami, may exam na ulit yung mga trainees. Hindi mga nanay ko ba gusto nyo mag-exam? Exam. Exam sila. Ano yung mga exam nila? 12 disciples. Ano pa yung natin dito? Kasama pa yung ano yun? Yung purpose statement. Memorize naman po yun ng mga kananayan, di ba?
Kung bibigyan niya kayo ni Sean, ni Kuya Sean, ni Pastor Sean, bibigyan kayo niya ng ano, yung full name ng church. Patay kapag di nyo alam yun, bonus point yun. Diba? Biling na bigyan ng tip. Alam ba exam nila? Kailang exam? Saturday? I-examine din natin yung mga nanay. Ano masaya? Hintay-hintay lang po kayo mga nanay kasi magkakaroon po tayo ng discipleship soon. So, ibig sabihin po, yung knowledge na yan na nasa utak natin, alam niyo po, wala pong pagkilos, walang action, hindi nakikita sa buhay natin. Nagiging clutter lang po yun sa buhay. Nagiging basura lang po yun sa isip natin. At dyan po maraming tao na naliligaw. Hindi nyo napapansin. Alam niyo po, dyan nagsimula lahat ng kulto na meron tayo ngayon. Na Christianity daw sila, pero hindi naman sila naniniwala kay Jesus. Di ba? Dyan po lahat nagsimula yan. Kasi dito lang lahat napunta. Pero hindi na bago ang buhay. And po, gusto po natin makita na yun yung pinakapupunto ni Jesus dito sa bagay na to. Knowledge without obedience becomes movement. Okay po, wala pong pag-usad yung transformation ng buhay. Nagiging isa ka lang intellectual na maraming alam. Okay po? Ngayon po, the kingdom has been revealed to you truths about paglago, growth, judgment, grace, value, mission, ito ang ginagawa natin. Ngayon, tinatanong po tayo ni Jesus, so, what will you do now with what you know? Ano po yung gagawin natin sa mga bagay na nalaman natin? Kasi, alam niyo po, masyadong tayo nasa ganyan eh. Okay po, na kapag kalinggo, ayan, linggo na naman, maliligo na naman tayo ng, hindi naman tayo maaga ng church, kasi alas 6 tayo. Liligo na naman tayo, iisip tayo maaga, liligo tayo, pupunta tayo sa church, and then, uupo tayo dyan. Hindi po yan ang kalooban ng Diyos sa atin, na manatili tayong taga-upo lang sa church. Hindi po yan ang kalooban ng Diyos sa atin. Ang kalooban po ng Diyos sa atin, mapakuha natin yung mission na pinibigay sa atin ng Diyos, which is to go and make disciples. Hindi po pwede na, ang dami-dami na natin alam. Di ba? From Matthew chapter 4, ngayon nasa Matthew chapter 13 na tayo, hinihimay natin lahat ito, and then we are still not moved. Hindi pa rin tumikilos yung buhay natin sa pinagagawa ng Diyos natin. Marami po tayong pwedeng gawin in the kingdom of God. And ngayon po, isang pong bagay, when you bring out these treasures, ano yung po yung mercy? Meron ka bang mercy sa yung mga sa kapwa mo? Meron ka bang forgiveness? Meron ka bang discipline? Meron ka bang perseverance? Or meron ka bang devotion? Or will the kingdom, will these things remain intellectual lamang? Nasa isip mo lamang lahat. And ang finale po nitong series natin is hindi, have you heard these things? Ang tanong ni Jesus, have you understood these things? Kasi kung totoong maunawaan lahat ng bagay na ito, mababago po ang buhay natin. Hindi pwede basta narinig lang natin itong mga bagay na ito. Hindi pwede basta nalaman na natin kung hindi naunawaan natin from the inside out. Meaning, has it changed you? Nabago ba yung buhay natin? Pero alam niyo po, knowledge alone isn't the only test. How you respond to the King Himself reveals kung ano yung totoong condition ng puso natin. Pasok po tayo sa number 2. The kingdom exposes what's in your heart. The kingdom exposes what's in your heart. Basahin po natin muli 53 hanggang 56. And when Jesus had finished his parables, he went away from there, and coming to his hometown, he taught them in the synagogue, so that they were astonished, and they said, "Where did this man get this wisdom and these mighty works? Is this not the carpenter's son? Is not his mother called Mary? Are not his brothers James and Joseph and Simon and Judas? Are not all his sisters with us? Where then did this man get all these things?" So dito po sa verse 53 hanggang 56, bumalik si Jesus, pagkatapos siya magturo, bumalik siya sa kanyang hometown, which is Nazareth. Malayo-layo po lakad nito. Kung meron yung Bible po ninyo, ay merong mapa. Meron po mga Bible na ano, merong mapa sa likod. Tingnan niyo kung gano'ng kalaya yung lalakad ni Jesus. Okay? Buhay siya sa kanyang hometown. And sila ay namangha. Namangha sila. Sobrang astonished sila. At na-recognize nila yung wisdom at yung words ni Jesus. Nakita nila, ano sino ba ito? Saan nyo nakuha yung itong karunungan?
Pero, ang gusto ko pang makalawanin nyo is magkaiba yung naging response ng mga disciple sa naging response ng mga taga-Nazareth. So pagkatapos silang mamangha sa lahat ng ginawa ni Jesus, imbes na mag-worship sila o lumuhod sila sa harapan ng Diyos at magsisi sila sa kanilang mga kasalanan, ang response nila ay offense. Ano ba may nagtanong? Hindi ba ito yung anak ng ni Joseph? Di ba ito yung anak ng karpentero? Saan galing yung karunungan niya? Hindi ba natin ito sila? Hindi ba kasama natin lahat ng mga kapatid niya dito sa Nazareth? Saan galing yung karunungan nila? Karunungan niya. Okay? So itong mga tao na to, hindi sila kulang sa evidence. Kasi nakita nila kung paano magturo si Jesus. Nakita nila kung paano magpagaling si Jesus. Narinig nila kung paano ang ginawa ni Jesus sa Capernaum, sa pagtawid ng dagat o pagbalik niya sa mga nakapaligid, may mga Pinay na nakalakad, may mga bulag na nakakita, may mga inaalihan ng demonyo na nakalaya. Narinig nila lahat yun. Mabilis mo kumalat ang balita at that time. And they know all these things. Pero, kaya sabi ko sa inyo, hindi po sila kulang sa ebidensya. Ang problema po nila is that they were resisting implications. Minamaliit nila si Jesus because they are familiar with Him. Sabihin mo sa katabi mo, familiar. Alam niyo ba, sobrang dangerous ng familiarity. Sobrang dangerous po ng familiarity because it is the seed of unbelief. When you become super familiar with something or with Jesus or with the Lord, sometimes it becomes unbelief. And nare-reduce nila, minamaliit nila yung divinity ni Jesus, yung pagiging Diyos niya to familiarity. Tanong nila, kilala namin ang pamilya nitong tao na to. How could He be Lord? Hindi pwede. How can He be the Messiah? Kita namin lumaki to. Diba? We saw Him as an awkward teenager. Nakita namin siya bilang bata. Nakita namin kung sino yung mga kalaro niya. How can this man be Lord? Okay? And this shows us a painful truth that your response to Jesus reveals your heart more than your words do. Ibig sabihin po, kahit na tayo ay palaging umaawit o palaging lumalabas sa bibig natin ay tungkol kay Jesus, pero kung yung response natin ay hindi nababago yung ating buhay, mayroon pong mali sa ating mga puso. Ibig sabihin, dyan po natin makikita yung puso natin. Okay po? Katulad po yung halimbawa, sa inyo tayo mayroong bagong cellphone. Yung maganda yung cellphone, yung akin kasi sabi sa cellphone ko, nakalabas. Yung, nakita niyo yung phone ko, yung detachable yung screen. Nakakalas yung iwalay na gano'n. Okay? So, you can have the latest phones. Ano ba ba ngayon? iPhone na ba ngayon? 35, 17? iPhone 17. Paano meron ng iPhone 17, tapos basag naman yung screen. Tapos, di ba katulad sa akin, mayroong guhit na pula. Ang pinakamalalang cellphone nakita ko kaya ko. Yan, naliwa ko po ako kagabi sa yung sa ticket. Yan po nila po kayo ticket. Hindi po kayo na sa atin. Yung tawag kanina natulog. So, saan ba? Ang pinakamalala akong cellphone nakita kay Nicole. Si Nicole Tenorio. Shoutout kay Nicole. Sabi ko yung phone ko ganyan. May guhit na pula sa gilid. Ito niya kaya bulig rin yung guhit. Tapos, tatlong side. Meron sa gilid, meron sa gitna, meron sa dulo. Pero nagpupokan pa rin siya doon. Naglalaro na siya. So, you can have, bawa, sobrang bago ng cellphone mo, sobrang ganda. Pero yung screen basag, may enjoy mo ba gamitin? Ang bilis ng cellphone ko, di ba? Walang lag, yung PUBG, walang lag, yung Airman. Di ba? Pag nagbukas sa halimbawa, bukas yung Bible, bukas yung gates, bukas 10 gates, ang bilis. Pero wala kang makita. Mag-enjoy ka? Hindi, di ba? Hindi mo ma-enjoy kasi blurry kasi kahit na latest yung update, kahit bago yung OS, bago yung features, ang ganda ng camera, ang bilis ng processor, merong graphics card, pero kung yung screen niya ay basag, o cracked, or blurry, o may guhit, hindi mo makikita, hindi mo ma-maximize yung power ng bago mong cellphone. So, ibig sabihin, ang problema ay hindi yung cellphone, kundi ang problema ay yung screen, o yung filter, yung display. And sa Nazareth po, kung babalik tayo, yung screen po nila ay yung pride na meron sila. Ang screen po nila ay yung familiarity na meron sila.
Ibig sabihin, ang problema po ay hindi kay Jesus. Kasi ang sabi po dun sa dulo, kung babasahin mo natin, babalikan natin. Kaya mamaya po, sa kasunod pa natin basahin, kasunod, pumunta naman po tayo doon. Kasi kung dito po ay kinonfront ni Jesus yung familiarity nila, o na-expose yung kanilang mga pride, paano po nila nasasabi dito na, di ba? Sino ba itong tao na to? Who is this man na ganito siya magturo? O ano yung mga naririnig namin? Isa po sa mga kaibigan ni Jesus, dito sa lugar na to, alam po natin, marami siyang kaibigan dito siya lumaki. Okay? Pero maramihan po sa kanila, they rejected the kingdom because hindi dahil malabo yung, because it is unclear, but because it is uncomfortable. Ibig sabihin, meron kasi mga bagay na kailangan isuko. And some people, sa panahon natin ngayon, ganun din. Hindi ka sumusunod sa Diyos, hindi mo binibigay yung buhay mo sa Diyos, hindi dahil hindi mo alam, hindi dahil hindi mo narinig, hindi dahil hindi mo naranasan ng Diyos, kung hindi dahil ayaw mo. Yun yung pinakamasakit sa lahat eh. Ano mo yun? Pinaralas sa iyo ng Lord yung kabutihan niya. Ilang encounter na dumaan, naranasan mo, grabe, pagkilos ng Diyos. O even in the Sunday service, naranasan mo pagkilos ng Diyos. Ang dami mo narinig ng preaching sa akin, o sa ibang mga pastors, dami ng pastors, dami kang pinapanood. Ang dami mo ng bagay na yan, pero still, hindi mo maisuko ng buo yung buhay mo sa Diyos. Hindi na po ang problema nun ay ang church. Hindi na po ang problema nun ay ang pastor. Hindi na po ang problema nun ay ang Bible o si Jesus. Ang may problema na doon ay ikaw. Kasi, again, medyo masakit ito ang salita nito, simple lamang po, ayaw mo kasi. Ganun lang ang simple. Okay? And it is what is happening in Nazareth dito po sa binabasa natin. Hindi dahil hindi sila makaintindi o hindi nila maunawaan yung tinuturo ni Jesus o hindi sila naniniwala at may mga pilay na nakalakad kasi siguro yung mga kasama nilang pilay yung pagkabata, oh, lalakad to, di ba? Pwede may mga nakasalubong sila na naglalakad na dating pilay, oh, nakatitig sa kanila, dating bulag. Hindi dahil walang ebidensya, hindi dahil hindi nila naiintindihan kung hindi ayaw nilang suko yung mga buhay. They don't want to surrender. And when your heart closes itself, something tragic happens. Pasok po tayo sa number 3. The kingdom won't force itself on you. The kingdom won't force itself on you. Basahin po natin ang verse 57 and 58, last two verses. And they took offense at him. Grabe po ito, no? Sa Tagalog, mas na tayo sa Tagalog at natisod sila sa kanya. Sino po yung yung matatagal na itong Kristyano, nakarinig na ng salita, natisod ako may kapatid na ganito. Natisod, di ba? Nakarinig na mga gano'n. Alam niyo po, ang sabi ng pastor ko dati, ang natitisod lang daw ay bulag or nakapikit. Kasi kung malino ang pagtingin mo sa mga bagay, hindi ka matitisod sa kapatid mo. Ito matindi, kay Jesus sila natisod. So si Jesus pala, yung pinakaunang victim ng tisod blaming. So hindi pala siya na-invento ng church. Yung mga taga-Nazareth, sila yung una natisod. Kay Jesus pa mismo Imagine, di ba? Hindi siya nasa mga Kristiyano natisod, hindi sa Christianity, hindi sa pastor, hindi sa leader. Kay Jesus mismo. Imagine yung intensity ng bagay na to. And they took offense at him. But Jesus said to them, ito yung sagot sa kanila ni Jesus, a prophet is not without honor except in his hometown and in his household. And he did not do many mighty works there because of their unbelief. Ito po yung pinakamasakit sa lahat ng verse 58. Kaya hindi siya gumawa roon ng maraming himala dahil sa hindi nila pagsampalataya. Kaya lang, meron kasi nakaraan ng mga tao na narinig ko, mga pastors, na nag-isang, alam niyo, minsan nababatin mo ako pag gano'n alam niyo, may mga pastor na nang i-invalidate, nakarasa kayo ng gano'n, nagkikwento ko, ang ganito yung naranasan ko. Meron ako pastor, may nag-pray na ganito, gumaling siya. Alam mo, hindi yun sa akin. Tapos i-invalidate ka, hindi yan sa yung gift, kapatid, yan ay dahil pang kalahatan yan sa atin. When the Bible clearly teaches na magkakaiba tayo ng gift, amen? Have you read in your Bible na magkakaiba ang gift na binibigay ng Diyos?
Tama, amen? And then there are people who would still invalidate what the Lord is doing in your life. Kaya po, lagi kong pinabala dito si Ate Eya eh. Alam niyo po, nung nangyari ng anong series po natin yung God of Miracle series natin, nung habang nasa God of Miracle series po tayo, si Ate Eya, nakaranas siya ng sobrang sakit ng tiyan. And then nagpa-check up siya, meron pala siyang bato, tamang bagay, sa gallbladder, tama. Kahit pa nagkakumali ako. Meron marami siyang bato sa gallbladder, nakita. Kaya pala sobrang sakit at hindi na pwedeng patagalin, kailangan na siyang operahan. So grabe yung prayer natin that time, nasa God of Miracle series pa tayo. So talagang grabe na natin, di ba? Nakikita natin kung paano kumikilos si Jesus from miracles. Then we pray. Nung time na yun, gusto kong punta, natin kasi natin, gusto kong bumaba at ipag-pray sa natin. Hindi ako inalaw ng Lord. Hindi ako hinayaan ng Lord na bumaba. So nag-pray lang tayo ng malayo. Naandito tayo, nasa vigil, we've been praying for her. Paghiga niya doon sa hospital, sa emergency room na to, operahan na siya, 30 minutes lang, tapos na. Kasi, wala nang nakita yung doktor. Ano mo, operahan sa kanya, kung wala naman, tapos, pagtayo niyo, wala naman yung sakit. Kaya yung mga nang-invalidate na kumikilos pa rin ang Diyos sa panahon natin ngayon, meron akong bala eh, kasi meron akong resibo eh. Nakasinansahan natin lahat ng resibo nung sa ospital, yung check-up, yung findings, pati yung pagkatapos. Nasabi lang sa messenger ko. Sabi ko, kung tulad mo kayo na kumikilos ang Diyos sa panahon natin ngayon, meron akong resibo. At pwede kong patunayan sa inyo ha. Come on, alam niyo po ang problema kapag hindi mo nararanasan ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Hindi ang Diyos ang may problema, ikaw. Kasi hindi ka naniniwala. Yung nakalagay sa verse 58, He did not do many mighty works there because of their unbelief. Mapapansin mo, pagka mayroong pinapagaling, ang mga disciples, hindi anong una niya tinatanong, naniniwala ka ba? Hindi ba? Tama ba? Ang unang mini-mention ni Jesus at ng mga disciples, when they were healing, is kung naniniwala ba yung tao. Kaya nga yung si Jerome, nalala ni si Jerome, hindi po Jerome pangalan nun, yung lalaki na ibinaba sa bubong, anong sabi sa kanya ni Jesus? Your faith has healed you. Your faith is beautiful, sabi na siya sa chosen, di ba? Kasi grabe yung pananampalataya nila. It is their faith that healed them. At nakapasok ang kapangyarihan ng Diyos dahil sa pananampalataya nila. And on the other side, itong mga tao na ito na hindi makapaniwala na kaya kumilos ng Diyos, wala talaga nangyayari miracle sa buhay nila. Sabi ko pa sa inyo, grabe po, maniwala pa kayo sa akin. Ayaw ng Diyos ng unbelief. Ito pong buong ginagawa po natin in this church is based on belief. Hindi po blind belief na wala tayong ebidensya. Napakarami pong evidences na binigay sa atin ng Diyos for us to believe. And if you still won't believe na kayang kumilos ng Diyos sa buhay mo, ikaw na may problema. Amen? Sino niniwala dito na kami kayang gawin ng Diyos sa buhay niya? Walang imposible sa Diyos, amen? And that is the truth. Kaya po natin tulawin itong mga tao na ito. Ang nasabi pa dito, natisod sila sa Kanya. They took offense at Him. At doon, hindi gumawa si Jesus ng mga hindi katulad sa Capernaum. Di ba? Hindi katulad sa ibang lugar na si Jesus lahat ng pumipila para, di ba na lahat ng pumipila sa Kanya, umuwi ng magaling. Lahat ng mga sinabi ng demonyo, kung paano man nila dinala yun, kung nakasama man yun, kung bit-bit man nila yun, di ba? Lahat yun, umuwi yun, magkakambay sila at magkakatropat na dahil palaya na sila. Pero in Nazareth, hindi sila nakaranas ng ganun kadaming miracles because of their, sabihin mo sa katabi mo, unbelief. Sobrang dangerous po ng unbelief. At sa panahon po natin gusto ko pong makalawaan ninyo that this is timeless and this is timely. Sa panahon natin ngayon, the Lord still moves. Amen? Kung hindi kumikilos ang Diyos sa panahon natin ngayon, huwag na tayo mag-church. Nagluluhan lang tayo dito. Pero dahil alam natin na buhay ang Diyos natin at kumikilos siya, kaya tayo nandito. Amen? Kung ako alam, hindi naman ako kumikilos sa pagkita, ako pumunta ng church, ano gagawin ko doon? Wala naman, hindi naman pala kumikilos ang Diyos eh. Malayo pala siya, pero dahil alam natin na malapit siya sa atin, and we feel His presence, and that He moves, and that He does miracles in the midst of this church, kaya tayo nandito. Dahil mahal natin siya.
At alam natin na meron tayong totoong relationship sa Kanya. That is the essence of relationship. Hindi tayo yung salita lang ng salita. He speaks back. Hindi tayo basta panalangin ng panalangin. Sumasagot siya. Tumikilos siya sa atin. Huwag po natin palitin na mapanggaling ng panalangin. Amen? Dito po nagbuhat ng Diyos. Dito po kumilos ang Diyos sa City Disciples. When we have started yung pananalangin po natin ng tuloy-tuloy. Okay po? Katulad po yun ito. Halimbawa, meron tayo saksakan doon. Meron po tayong outlet, hindi po ba? Power outlet. Bunutin ko kayo yung TV. Nagana ba yung TV? Hindi, di ba? Kailangan nakasaksak siya. And the same thing, pwede tayong magkaroon ng TV, pero kung hindi nakasaksak, wala tayong makikita sa TV natin. Ibalik na lang yan sa kung saan yung binila. Huwag natin bayaran ng home credit. Malagi tayong nagtatapungan sa home credit. If you never plug in, the power never flows. Ito po yung problema sa ibang mga Christian. Hindi naman talaga sila plugged in sa source. Kaya wala silang nararanasan na pagkilos ng Diyos kasi hindi sila konektado. And in this church, we want po sa atin na mangyari na tayo, magtukoy natin na konektado sa tayo sa Diyos palagi. Amen? The source is there, the source is here, but the connection is not. Kailangan po natin tayong konektado. And what might God want to do in your life, isipin po natin sa mga buhay natin. Baka meron pong gustong gawin ng Diyos sa buhay natin, pero nakakahanan po natin na hindi natin paniniwala sa Kanya. Baka meron dito nababaon na sa utang, kaya nahihirapan ang sitwasyon nila sa pamilya, nahihirapan sa mga problema, nahihirapan sa kailangan palaging pag-provide. Magkakaiba po tayong problema. I don't know what your problem is. I don't know what you're going through. Pero isa lamang po ang katotohanan. Hindi po tayo makakalaya sa mga bagay na yan kung ang puso natin ay punong-puno ng unbelief. Pero kung maniniwala ka at pikilos ang Diyos sa panahon natin ngayon, malalagpasan po natin lahat ng bagay na yan. Amen? That is the truth. And I have seen it many times in my life. This is my testimony po para sa atin lahat. And this is what we are reading in the Bible. Ang question po is hindi if God is willing, kung tutulungan ba ako ng Diyos. Ang tanong is, are you open? Bukas ka ba? Natulungan ka ng Diyos? O naniniwala ka ba? Natutulungan ka ng Diyos? Kasi ang Diyos lagi lang siya naghihintay sa atin. Amen? Naghihintay siya para sa atin lahat. And we end this series, hindi with another parable, hindi with another seed. Alam po natin, masaya yung pinag-aaral natin nakaraan. Di ba? Puno-puno yung parable of the seed. Not with another parable, not with another seed, not with another story. But with a choice. Jesus of Nazareth, but still, Nazareth had the king. Nazareth had the king, but they missed the kingdom. Can you imagine that? Nandun yung Diyos na nagpapagaling sa lahat, tapos doon sa lugar nila, hindi lahat napagaling. Pero sa ibang lugar, magaling lahat. All because of their unbelief. Kaya po ngayon, ang gusto hinihingi po sa atin ng Diyos ay response po sa atin. So ngayon po, now that we have learned, now that we have understood all these things, ang tanong po sa atin ng Diyos, paano tayo magre-respond sa Kanya? Will welcome pa natin ang hali at ang pagkilos niya? Or will we still cling to that unbelief, that unbelieving heart na meron tayo? Because the kingdom of God is not just a reality to study, but it is a reign to submit to. Kailangan po meron tayong obedience. It is a treasure to pursue. It is a power to receive. It is a king to obey. Hindi po natin niraran ang book of Matthew para tumalino lang tayo. Kailangan po mabago dito yung ating mga buhay. Kaya po pwede po ba tayong tumayo lahat? And as we close this